po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Basahin ko lang po isang verse dito po sa ating scripture reading. Sabi po dito, sa English po, and there were four leprous men at entering in the gate, and they said to one another, why sit we here until we die? Kaya apat na taong may sakit sa balat, na parang ketong. Noon sa may pasukan ng Luzon. Nag-usap-usap sila, bakit nakaupo tayo dito? At naghihintay na lamang ng kamatayan. Palain po ng Diyos ang kapasan ng salita. Tayo manalangin po, sandali. Hindi ng Diyos, umaga po ito. Salamat po sa inyong word na aming napakinggan. Tuloy pa yung mangusap po sa aming kalagitnaan, Panginoon. At anuman ang mga nagtitihad lang sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa pagkikinig. Aming po sinasaway in Jesus' name. So sa aming po nawain, ang bisahin sa umaga ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong presence. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, title po ng mensahe sa umaga ito, Hope in the midst of crisis. Pag-asa sa gitna ng crisis. Nagbigay rin ako dito sa hope of the hopeless. Pag-asa ng walang pag-asa. Kasi nga po tayo po, yung ating pong panahon ay kapag-bago po. Hindi natin alam na in the next 6 months or next year ay maganda pa rin po yung ating sitwasyon. Kaya po nung ating gaya po ng kwento po dito sa 2 Kings chapter 7. Ang bayan po ito na umalas po sila ng tagutong. Madalas sila ng tagutong. At makita po natin dito yung apat na may sakit o ketong ng mga tao, may sakit sila. Ito yung kanilang sabi po nila na nasa labas po sila ng bayan. Kasi po, siguro ating pong i-describe muna po yung mga tao ito, may sakit po na leprosy. Ang mga taong ito po ay nasa labas po ng gate. Ng camp store. Nasa labas po sila, kasi isolated po sila. Kumbaga, sila po ay kasi nga may sakit, iiwalay po sila sa kanilang karamdaman. Meron silang skin disease. Ito ay sa panahon nila ay wala itong lunas. Hindi ito lang napapagaling. Di ba na lang sa miracle ng Panginoon kung iibis po ang Panginoon. At yung pagkain po nila ay binabato na lang sa kanila sa likod ng pader. Bawal na ito ba, ibabato doon sa kanila. Ganun lang po yung kanilang maasa lang sila sa mga ibibigay ng mga tao. Ikatapo ng tao. O tira-tira ng mga tao. At makita natin po na sila po ay hopeless. Hina, parang wala ng pag-asa, mahina. Kasi nga dahil sa sakit po nila. At sabi ito, waiting to die. Hindi nila sila ng kamatayan. Sabi po, no family. Kasi wala ng pamilya. Nakabukod na sila doon sa labas. Walang bahay, no house. Walang pagkain.
Kung mabigyan na lang sila or makagisan ng pagkain, salamat na lang. Pag walang pagkain, wala rin trabaho, hindi po ba? At pag walang trabaho, wala rin pera po. Gastos. Ibig sabihin, tayo po ay maswerte. Amen. Sabihin sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad ka. Hindi maswerte. Mapalad ka. Kasi, may mga tao parang gano'n. Kumbaga, walang tahanan, may sakit, walang bahay, walang pagkain, walang trabaho. So kung may trabaho tayo, salamat sa Panginoon, di po ba? At kung tayo may pera na kahit konti, salamat sa Panginoon, meron tayong mga gastos. Pero yung apat na ito po, halos wala sila lahat. At sabi nga dito, naghihintay na lang sila ng kamatayan. So sa kwento po ng ating sa ating pong binasa, sabi na kung tayo manatili dito, mamamatay talaga tayo. Kaya sabi ng isa, pumunta tayo dun sa kampo ng kaaway, Syria. Kasi may chance tayo na mabuhay pag tayo ay hinuli nila. Kasi pag hinuli ka nila, kukunin ka nila. Di po ba? At pag hinuli ka nila, papakainin ka nila. Obligado sila na pakainin ka. Prisoner tayo. So kung tayo naman ay patayin, sabi nila, tayo ay patayin nila, di salamat sa Diyos na tapos na yung ating paghihirap. Kung mga mapapadali yung ating paghihirap natin. Hindi tayo naghihirap ng ganito. So ang ginawa nila, pumunta sila doon. Pero pagpunta po nila doon, wala namang mga tao. Wala silang nalakan ng mga tao. At pumasok sila sa isang bahay, anong pagkain meron doon, kumain po sila. Kung naman sa kabilang bahay, ganun din na ginawa nila, kumain din sila, hindi sila busog. Tapos may mga ari-arian pa na doon. At sabi nila sa isa't isa, hindi maganda ito, sabi ng isa. Kasi yung bayan natin, sa lugar natin, nagbugutom sila, dapat bahagi natin yung blessing na meron tayo. Ipaalam natin na dito sa gana ng pagkain, maraming pagkain. Kaya punta tayo sa hari para ipaalam na mayroong blessing dito, na dapat lahat ay makinabang, hindi lamang tayo. So ito po yung kwento dito sa 2 Kings chapter 7. Number 1 po na aking makikita po, na ginawa po ng kapatid ng planning with action. Sila po ay nagplano na hindi lang sila mananatili sa lugar na yun. So, hanggang sa mamatay. Sabi, planning with action. Pag nagplano ka, kailangan gagawin mo na action. Sabi, planning will fail if you fail to plan. Maganda yung magplano, pero yung plano mo, hindi ito magtatagumpay. Kung hindi ka magpaplano talaga, hindi mo paplanuhin yung mabuti. Sabi, a million miles begin at one step. So, sila, daling araw pa lang, pumunta na sila doon sa lugar ng kaaway. Imagine po ninyo, sila po yung mahina, may sakit, may igagawin sila. Nakita po natin po yung kanilang siguro tulong-tulong sila. Pare, tutulungan kita. Punta doon sa kailangan sabay-sabay tayo pupunta doon. So ito po yung ginawa nila. Nag-action sila sa kanilang plano nila. Kumbaga ginawa nila ang kanilang plano. Kasi nga po, kung sila mamamatay doon, kung sila ay mananatili doon,
mamamatay po sila. So, mga hindi sila papayag na gano'n ang mangyayari. So, kaya sila ay hilang ang tanging paraan. Some chance na sila pwedeng mabuhay pa. Kung magtagal pa ang kanilang buhay nila. Kasi ang chance nga po nila ay kung sila ay hinuli, ay sila ay pwedeng mabuhay ng matagal. Or ilang buwan pa. Kasi nga po, sa kanilang bayan, kung sila ay pupunta, taggutom, hindi magkatagal, mamamatay din sila. So ito yung ginawa po nila ng 4 na ketonin. Punta sila sa lugar ng kaaway. At pangalawa po na makita natin, ito nga po, yung preparation to face the enemy. Yung paghahanda po nila. So, kailangan na may preparation po. Mayroong gagawin paghahanda. Kagaya po nito, di po ba, yung itong simbahan, plano siya, kailangan mayroong mga paghahanda na gagawin. Sabi ko, unity and teamwork, kailangan nagkakaisa sila, nagtutulungan sila. Nakita natin po, take time, be patient. Alam nila na malayo yung lugar ng kaaway. So, nag-itis lang sila kahit meron silang nararamdaman ng sakit, uhaw, pagod. Makikita po natin po dito, ang 4 ito po ay they have no weapon. Weak and sickness. Ang pupuntahan po nila yung lugar ng kaaway. Pupunta sila sa lugar ng kaaway. Kumbaga parang susugod sila, parang ganun po. Pero makikita po natin ito, wala silang sandata. Kasi ang gusto lang nila ay makarating sa lugar ng kaaway. At willing to face the enemy. Kahit sila mamatay, gagawin pa rin nila ito. Pupunta pa rin sila. Sabi nga po, kung pupuntahan nila ay lugar ng kaaway, ibig sabihin, God is with you. Kakampi mo, Diyos. Kasi yung pupuntahan mo ay lugar ng kaaway. Your battle is God's battle. Yung battle mo ay battle